Noong unang panahon, may isang napakagandang bundok na tinatawag na Banahaw na matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng Quezon at Laguna. Ang bundok na ito ay hindi lamang kilala sa taas at kagandahan, kundi pati na rin sa misteryosong kapangyarihan nito. Maraming sinaunang tao ang naniniwala na ang Banahaw ay isang sagradong lugar kung saan naninirahan ang mga diwata, engkanto at iba pang espiritu ng kalikasan. Sa paanan ng bundok, may isang masipag na magsasakang nagngangalang Lakan. Si Lakan ay kilala sa kanyang mabuting puso at pagtulong sa kapwa. Isang araw, habang nagtatanim siya ng palay sa kanyang bukirin, may isang matandang babae ang dumating. Ang matanda ay mukhang pagod na pagod at gutom na gutom. Nilapitan niya si Lakan at humingi ng tulong. "Anak, maawa ka sa isang matandang tulad ko. Gutom na ako at wala akong makain," wika ng matanda. Agad namang nagpakita ng malasakit si Lakan at inalok ang kanyang baon na pagkain. "Inay, heto po ang aking kaunting tanghalian. Pasensya na't ito lang ang kaya kong ialok sa inyo," sabi ni Lakan. Pagkatapos kumain ng matanda, ngumiti ito kay Lakan at sinabi, "Salamat sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong mabuting puso, isang malaking biyaya ang ipagkakaloob ko sa iyo." Laking gulat ni Lakan nang biglang nagbago ang anyo ng matanda at siya'y naging isang napakagandang diwata. Ang diwata ay si Maria Sinukuan, isa sa mga tagapagbantay ng Bundok Banahaw. Ang bundok na ito, sabi ni Maria Sinukuan, ay hindi lamang isang karaniwang bundok. Ito ay isang sagradong lugar puno ng mahiwagang kapangyarihan. Ikaw, Lakan, ay naging karapat-dapat sa isang dakilang regalo dahil sa iyong kabutihan. Kung may pagkakataon na ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay mangailangan ng tulong, pumanhik ka sa bundok na ito at magdasal ng taimtim. Sasagutin ng kalikasan ang iyong mga panalangin. Dahil dito, lalong naging maalaga si Lakan sa kalikasan at sa mga tao sa paligid niya. Ipinamalas niya ang mga natutunan mula kay Maria Sinukuan na ang Bundok Banahaw ay hindi lamang dapat tinitingnan bilang isang bundok kundi bilang tahanan ng mga makapangyarihang nilalang. Kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa sagradong Bundok Banahaw. Maraming tao ang nagsimulang dumayo roon upang magdasal, mag-alay at humingi ng tulong sa mga espiritu ng bundok. May mga nagsasabing nakararanas sila ng mga milagro matapos nilang magdasal dito. May mga gumaling sa kanilang mga sakit, may mga natupad ang kanilang mga hiling at ang iba'y nakahanap ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Ngunit binalaan din ni Maria Sinukuan si Lakan na huwag hayaang abusuhin ng mga tao ang bundok. Hindi lahat ay maaaring dumaan dito ng basta-basta. Tanging yaong may malinis na puso at intensyon lamang ang maaaring humingi ng tulong mula sa sagradong lupaing ito, sabi ng diwata. Sa paglipas ng mga taon, naging banal na lugar ang Bundok Banahaw. Nananatili itong isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan, kabutihan ng puso, at ang mahika ng mga sinaunang diwata at espiritu. Hanggang ngayon, patuloy ang pagdagsa ng mga taong nananalangin sa bundok, umaasang mararanasan nila ang mga himala at pagpapala ng misteryosong bundok na ito. At ganito nga ang alamat ng Bundok Banahaw, isang bundok na hindi lamang puno ng kagandahan, kundi pati ng hiwaga at kabutihan ng mga diwata ng kalikasan.